Lugta, and open your Bibles. Luke chapter 4, verse 14 to 30. Akong basahon, verse 14, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about, and he taught in their synagogues, being glorified of all. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set the liberty to them that are bruised. Verse 19, to preach the acceptable year of the Lord. Verse 20, for the sake of time, dirirata mo, hono, and he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa Sunday School, sa song leader, sa ushers, sa nag-announce, Ginoo. Salamat o sa choir, o sa tanan, Ginoo, nga mga Kristohano nga naakan. Lord, I pray that you will bless us, O God, with your word, O Lord. I pray, Lord, that the Holy Spirit will convict our hearts to the message. Especially, Lord, kung doon ay mga tao nga wa masave, o i-bless ako, Ginoo, ako'y mahimo kung wala ka. Fill me with the Holy Spirit and give me exact word to deliver the message of God. In Jesus' name I pray, amen. Thank you. Please be seated. Now the message this morning, understanding Jesus. Understanding Jesus. After Jesus Christ was tempted by the devil departed him, and Jesus Christ went to Nazareth, his own town. Yato siya sa Nazareth, yung kaugalingon nga lungsod. Ang mga tao dito, nakaila niya. And Jesus went to synagogue on the Sabbath, mo ni ilang panimbahon, and read the Old Testament scripture. But when Jesus Christ presented himself that he was the Christ, ang mga tao na suko kaniya o gusto siyang patyon, but he escaped and went to Capernaum. So ato makita diri ni Jesus Christ, ang kita niya nga dili pa siya panahon mamatay, nilikay siya. So ato makita na sa nahitabo dinhi sa Capernaum, dito sa Nazareth. And he went to Capernaum, and he taught the people there in Capernaum. Nagtudlo siya sa mga tao. Now, if you want to grow in your Christian life, if you want to be blessed more sa Diyos, you need to know more about Jesus. His character, His preaching, His life. Mga igsoon ko sa Ginoo, kaya ang atong goal sa atong kinabuhi as a Christian, to be like Him, to be like Jesus, in our character, in our humility. Okay? And then, dapat kung gusto ka nga mo-grow ka sa imong Christian life, dapat you know more about Jesus. You need to understand more about Him. Now, inautod ta nga inyong sige mo gabasa sa Bible about the life of Jesus Christ. Okay? So, karon nagtak na sa buntagon, no, atong sabton ang kinabuhi ni Jesus. And also even his preaching. Number one, his preaching. Now, we must understand his preaching. In Luke 4:31 to 32, ato makita diri, and he came down to the Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath days. And they were astonished at the doctrine sa iyang pagtudlo.
sa iyang doktrina. For his word was with power. Now, letter A, it was clear. Amen? Klaro siya magwali. His preaching was very clear message. Ang iyang mensahe, klaro. Dapat kita nga ang manggugwali sa pulong sa Diyos, we need to have a clear message. Thank God, our message as a Baptist is very clear. Kaya nga itong pagtulunan na sa pulong sa Diyos. We don't have any doctrine. Nga doktrina sa Baptist, we taught a Bible doctrine. Amen? Wala tayo basahon din nga pasugo sa watchtower. No. It's only the Bible. Amen? Dili ta maghimog atong kaugalingon nga doktrina, kundi naa sa pulong sa Ginoo. Doon sa ka-ministro, ingon siya, nga gipangutana siya, nga unsaon man ang tao maluwas. Ingon siya magpamimbro sa Iglesia ni Kristo. Aron maluwas. And then, gipangutana sa ikaw, membro naman ka, siguro na ka mo ato kag langit, insya maning kamot pa. Why klaro nga message ka na? Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, ang atong kaluwasan, pinaagi sa pagtuo ni Jesus Christ. And then, once you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, kung imo na siyang gidawat, nasa sa imong kinabuhi, tuna na kay kasiguruhan sa imong kaluwasan. For example, mayon ko, Pastor, saan man ang tao maluwas? Imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Imo siyang tuhuan. Nya ikaw, Pastor, gidawat na nimo. Oh, ako na siyang gidawat, 1976 ka. Siguro na ka maluwas, Pastor? Wa pa'y siguro. Nasabtan ninyo? Na maigsoon ko sa Ginoo, Jesus Christ, it was clear message. And they were astonished of his doctrine. People astonished the preaching of Jesus Christ because it was very clear, klaro. Dili sulod gawas. When Jesus Christ preached or teach, this message was very clear. Klaro gid ba? Walay tago-tago. Our message must have a clear message and must have a clear message of salvation. Kaning doktrina sa kaluwasan, kung ang simbahan nga inyong aduan, pariha tatanag doktrina sa church, sa second coming, everything but doctrine of salvation, hiwi. Dili na iya sa Ginoo, kaya kaning kaluwasan, dili ni pwede mausab. There are two doctrines of salvation, true and false, correct or wrong. Sa pastor, parihara magyapon tag Bible. Parihara tag practices sa simbahan. No, you are not a child of God. Dili na iyahan sa Ginoo. If your doctrine of salvation is wrong, ang kaluwasan na to is by faith on the Lord Jesus Christ. Not faith plus work. No. Dili na. Mo resulta ang kaluwasan. That Jesus Christ is God o nagpakatao siya niining kalibutan na namatay siya dito sa cross tungod sa atong mga sala o gilubong siya after 3 days, nabanaw siya o ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Jesus said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Now, the things that happen today is very clear in the teaching of the Lord Jesus Christ. No? That is one of unsay mga nahitabo nato karon sa kalibutan atong makita nga hapit na mubalik si Jesus Christ. Amen. Ang nahitabo no sa niagi sa COVID-19. Wa ang tuo gyud ang kalibutan kanay ingon ni ana no wa ta magtuo. Dunay mga nilabay nga mga pestilence pero wala pa ta matao. Dato na saksihan ang tibuok kalibutan and that's one of the sign and rumors of war, famine kanang naigubat na pa naigutom.
Apan maigsoon ko sa Ginoo ingon sa Biblia, di ta makuyawan. Ngano man, kay mga anak na ta sa Dios, nagpaila na nga hapit na gyud ang panahon nga mobalik si Jesus Christ. Okay? And letter B, it was convicting. The message of the Lord Jesus Christ was very convicting. Makakonbiktar sa kasing-kasing. And they were astonished to his doctrine because of his teaching was convicting. It touched the hearts. The Word of God will convict every heart's whole lesson. In Psalm 19, verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Now, ang pulong sa Diyos maga-konbiktar sa kalag sa tao. Amen? Ambot lang sa akong kinabuhi kung wala ang pulong sa Diyos. Kaingon ko, grabe yun ang pulong sa Ginoo. Without the Word of God, unsa kaha ang akong kinabuhi. Ang tao ay dali-dali makonbinsi. Ha? But because the Word of God is mokonbiktar sa tao, paunang kita ginaluwas, giusab sa Ginoo ang atong kinabuhi. Kuna mga Kristohanon, when the Word of God convicting your heart, ayaw mo kasuko. Amen? Ayaw mo kasuko sa nagwali ka na nagwali. Oh. Wali na sa tanduay ay. Ako na sa giigo, anak. Pasalamat mo sa Ginoo. Kanabi ito mga tumog doktor, pag di tamaigo, balhin ay. Na kaninong pagwali sa pulong sa Ginoo, kung maigo, tantinong taganahan. Kaya na, wali pa pastor. Aron makonbiktar ang imong kasing-kasing. Aron mahisama ka ni Jesus Christ. No, through the Word of God. Our goal is to be like Jesus. Amen? Amen mo diha? Okay. So, pastor, wali pa. Aron makonbiktar ko, aron mo undang na ko ni ining bisyo. Dili masuko sa wali-wali po diha. Amen mo? Oh, amen, ha? So, teach the Word of God to your children para mahimo siyang wise. Kaning simple. Usam nang simple, pastor. Kanang walay panutbrush ba? simple lang. Murag, wagay pagtagad. Ang among lessons ganing gabahapon sa mga salesman nga bago. A salesman need to have honesty. Apat, honest. Hardworking. Ang dunay wisdom. Amo nang i-translate ang wisdom og sentido komon. Kanabang nakakita diha, kabalo ka nga sayop ni. Oy mga Kristohanon, no? Naay mga report nga ang mga bata daw nato manglabay na bisag mga botilya, bisag mga plastic sa ilalom sa atong lingkuranan. Ayaw. Isulod ninyo na sa inyong bag. Amen? Kaya malipay ang Ginoo na. This is sa ni kalugar nga atong iban para magsimba ta. No, ikaw magod pastor, sige ka paghatag og kanang chocolate o candy. Oy, kamo mga bata ha. Inyo nang isulod sa inyong bulsa. Inigawas inyo butang na niyo sa basurahan sa inyong balay. Amen? Kay niya kung paghuman niyo ginom o tubig, butang na sa ilalom diya. Dili na maayo. Masuko ang Ginoo niya na. Di ta panalanginan sa Ginoo. Okay? Now, tuta nga, ang atong pagtudlo sa pulong sa Ginoo, it convicting the heart para doon na tayo kausaban. Teach the Word of God sa imong mga anak para mahimo silang wise. Doon na sila kaalam. Sakto na yun ni Pastor Lloyd ganina, kaning kugihan, duhan kugi ka mo plano, kugi sag ka physically mo trabaho. Unya, kung ang ubang tao magsigilag trabaho physically pero di magplano, muna usahay sayop ang trabaho, gamay agi. You need to keep time to think because that's one of the prerequisites sa katao nga mo asinso ta.
Amen? Dili lang igo lang pag-ambak la, panday, muna. Saan ka na ako nino? Magwapo, aka ko magsugod. O sabay akong ibutang ni, kung magluto ta, sabay akong unahon ani, kaning tubig o kaning manok. No? O sabay akong latan ani. Ang uban, bisag, na ako'y kusinira sa una, ang ganahan man kong egg soap. Kabalo mo sa egg soap, no? Ay mga kusiniro nila, no? Ang itlog nilago mo, itom. Kay gilatan ang itlog. Kulatan magunang. Hindi man lataan. So dapat kabaluta magunahuna. Amen? Sa atong trabaho, aron dako tag-agi. Murag yapong sweldo, pastor, di mo taas. Uy, kung dako kag-agi, i-promote ka. Panalanginan ka sa Ginoo. Di gyud ta i-promote sa Ginoo. Di gyud ta i-bless sa Ginoo. Kung gihanta, pero di ta mangwinta. Di ta magplano. So ang pulong sa Dios, maghimo nimo ni pag-change nimo na mahimo kang manggialamon. So read the Word of God. Amen? Parents, kung mga saba mo, gamit mong bersikulo. Ha? Tayo may ingon biya si pastor, ay nagamita nga. Amay man po na mo ingon si pastor. Pero payo pag yun, kung you read the verse in the Bible. Amen? Kamong mga bana, kanang yung mga asawa nga murag mga isugon. Ha? Dili mo, ninyo, mo too. Ayaw lang ninyo dayog awa nga. Saka, di ka mo hilom na. Basahin ninyo sa pulong sa Ginoo. Amen? Kaya mo konbiktar ni, kamo po mga asawa, nagproblema mo sa inyong bana, basahin sa pulong sa Ginoo. Okay na mo diya? Murag di naman mo okay. Number 2. Now, about his preaching is very clear. It was convicting. Number 2, his power over demons. Jesus Christ, He has power over demons. And Luke 4:33 to 37, and in the synagogue there was a man which had a spirit, and a unclean spirit cried out with a loud voice, saying, Let us alone, what have we done with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, thou art the Holy One of God. Verse 35, and Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him and hurt him not. And they were all amazed, and I spake among themselves, saying, What a word is this? For they with authority and power that commanded the unclean spirits, and they come out. And the fame of him went out into every place of the country round about. Now his authority and power, he has authority and power over demons. Si Jesus Christ, doon natin autoridad na ang mga unclean spirit, mahadlok, musunod, o sa isulti ni Jesus Christ. Now, Jesus Christ commanded the evil spirit to come out, and the evil spirit came out. Jesus is the creator of this universe. He is all-powerful. Nothing Jesus cannot do. For God, nothing is impossible. Gamhanan si Jesus Christ. He is our God. He is our Savior. He is the creator of this universe. Now, Jesus challenged us to call His name in prayer. He said, Ask, and it shall be given unto you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Munang muduol ta ni Jesus Christ. If you have some problem, just call the name of Jesus. If you are not saved, you can call Him to save your soul. In Romans 10:13, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Jesus will save you if you call His name. If you are not saved, kung wa pa ka kasiguro sa imong kaluwasan, call the name of Jesus Christ and trust Him and open your heart and accept Him as your Lord and Savior. Lord, pasaylo ako sa kumasala.
Lord, please come sa akong kasing-kasing, sulod sa akong kasing-kasing. Ako kang saligan karon, ako kang dawaton nga akong bugtong og personal nga maluluwas. And that day, and that very hour, ang imong ngalan isulat sa libro sa kinabuhi. And you will be saved. Pila ka kabuok diri karon nga naa sa simbahan. You presume yourself nga maybe I'm saved sa murag okay raman na, o ako kasiguro. Kana baptismo na nga doktrina. This is not a Baptist doctrine. It is Bible doctrine. It's God's doctrine. Are you saved? Patang paitag yun kung maimpirno pa mo. You heard it again and again. Doon na yung usa ka Kristohanan ng usa pastor. I heard you are always preaching about salvation. Why? Because this is very important in our church. We have church here because gusto sa Diyos daghang maluwas. But I believe na daghan pa nga mga tao diri, naa diri every Sunday. Usay naa sa simbahan, usay wala, nga wa pag yun maluwas. You ask yourself, are you saved? Dili lalim, kung mamatay ka, ang imong kalag padung sa langit. Now if you have Christ in your heart, you have power over demons. In Luke 10:20, notwithstanding rejoice that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ang mga disciples, lipay sila, kaya mayroon sila, makakuman sila sa mga evil spirit. Di na sila mahilabtan sa evil spirit. Apan, ingon si Jesus Christ, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rejoice because your names is written in heaven. Amen? Ang atong kalipayan nga luwas na ta. Mga Kristohanon, dako kaayo na nga panalangin sa atong kinabuhi nga we are saved. That's the reason why we need to serve God faithfully. That's the reason why dapat magpasalamat ta sa Ginoo every Sunday, atong gitahod, atong gi-honor ang Ginoo because He's our God na nagluwas nato, naghatag og kasiguruhan sa atong kaluwasan. Amen? Uba mga Kristohanon, pagsimba nato ang atong naong murag wa maluwas, smile ta. Sa bato po na magsigitag smile, pastor. Mura buntag na ako na. Basta na tao mo tanaw, smile. Iniglabas na to, inigawas na to, o sila luwas, ganyan sila. Kahit tanaw, malipayon sila. Amen? Okay, so, salamat na sa Ginoo nga ang mga engkanto, mga demonyo, mga kapre, di na sila kahilabot nato ay anak na ta sa Ginoo. Di na ta mister pa maghabak pa. Ubang mga Kristohano, napamuhabok na, habak. Sakay mo sa airport mo, tingog, dakpo na ba na mo yung bala diri? Tangtango na ninyo. Di na ta kinahanglan pag maghabak. Kailan mo habak? Para sa mga demonyo, para sa buyag? Naanatay Kristo sa atong kasing-kasing. Yato ko sa dipulog, ingon tong nang maliga, isa, sir, habak ni sir. Dili ka dili mapikpik, sir. Unsa sa pikpik? Isa kanang kuan ba, kanang pikpikong ka, dayong magsakit ka. Ingo, na ako'y habak, gamhanan pa na, isa. Imo habak, sir. Iko, naadiri sa akong kasing-kasing. Amen? Si Jesus Christ. Okay. Now, letter B. Not only is the power over demons, power to save us. In Hebrews 7:25, therefore He is able to save them to the outermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Makahimo siya sa pagluwas ka nato. Bisag unsa ka makasasala, God can able to save you. Bisag unsa ka dako sa imong problema, kung muduol ka ni Jesus Christ, God is able to save you. So, pastor, maluwas ka na, pastor?
grabe na dautan ng tawhana. There's no sin nga dili mapasaylo sa Ginoo. There's no sinner nga dili maluwas sa Ginoo kung moduol siya ni Jesus Christ. Siya gahi kay ng mga tawhana. Pastor, kapila na ako nagiwitnisan. Pertig yun. Na tayo sa kamisyonare, isa nga mong silingan, Pastor, suko magikainin ako. Ingko tagay sudan, isa di mo dawat. Di daw mo dawat. Isubasing kaingon itong imong gihiluan. Ingko, amigo ha, nagpadala ko dito mga ikanto sa Amerika. Ingko, tagay sa, dili lagi dawaton, Pastor. Ingko, ampo lang. Pero walay posible sa Ginoo. Ang akong lula, number 1 prosecutor na mo, pwede isugat to. Ganong nagbaptisme. Pero siya mo ni volunteer nga mo ato sa simbahan. Kaya ang Ginoo, makaluwas siya. Kung mo pray ta, we will kneel down, o kapakita na to ang atong maayo nga testimonyo. Amen? So ayaw mo ingon, o parinti, Pastor, impirno gina. Mga gihukman na ganina. No, just pray. Love them. Pray for them. Ampo, maybe, not now. Abot ang panahon nga God will touch their heart. Padayon lang sa pagsimba. Na wala na tayong laing ngalan nga makaluwas gawas sa ngalan ni Jesus Christ. It's the only way going to heaven. There's no other way. Now, let us see power over diseases. Ato makita sa Luke 4:38 to 40. Simon Peter, nakita nato diri ang iyang ugangan do ay sakit. Ano ba sound? He arose and Luke 4:38 to 40. And he arose out of the synagogue and entered into Simon's house, and Simon's wife's mother, iyang ugangan, was taken with a great fever. They besought him for her. And he stood over her and rebuked the fever, and he left her, and immediately she arose and immediately unto them. Now with the son sitting of all that he had, in his sick with divers diseases, brought it unto him, and he laid his hands to every one of them that healed them. Nakita nato diri nga ang ugangan ni Simon nagsakit, gihilantan, grabe nga ilanat. Niadto si Jesus Christ, nadtuan na mo ninji kaning balay na ugangan ni Simon dito sa Israel. Nakaadto miya ni kay gi-preserve man nila. And then pakita nila nga naulian ang ugangan ni Simon, dunay klase-klase nga mga masakiton. Giayo ni Jesus Christ. Sa panahon ni Jesus Christ, niayo siya, dunay buta, nakakita. Grabe. Daghan ang mga masakiton. Now, Simon Peter has a mother-in-law got sick and she has a fever. Jesus healed him. Now, kung si Simon Peter doon ay mother-in-law, it means doon na siya asawa. Right? Yung na uman si Simon Peter, mo ay first poop. Bisa may mong first poop. Kaya doon na siya asawa. Yung sa Biblia. Amen? Ug daghan pa sa mga sakiton, adto ni Jesus Christ, sila nang ayo. In Luke 4:40 now, when the son was sitting all that he had, in his sick with divers diseases, brought them unto him, and he had laid his hands on every one of them, and healed them. Now Jesus has the power over diseases and sickness. Kung dili pa gina kabubuton sa Ginoo nga mamatay ka, gamiton pa ka sa Ginoo, ayuhon ka sa Ginoo sa iya nga maong sa maon nimong sakit. Kay ang Dios doon sa gahom sa pag-ayo og sakit. Gi-share ni Pastor Sudi sa una nga it's 99.9% nga si Jaire dili na gid maulian kay kasi nga na to sakit niya day meningitis na sa ulo. Ang iyang anak grabe na gyud. And siya I came home and he prayed and gilayog niya ang Ginoo nga isave ang iyang anak. Wala makatuo ang doktor nganong nakasurvive.
tungod sa kagrabe na ang sakit na sa ulo. Ingon ang ubang doktor, dili siguro to meningitis, no? Dili siguro meningitis ang sakit ani. Maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos may gahom siya. If you struggle to God and ask God, and Lord, help me, help this problem. God, Jesus Christ, has the power over diseases. Kung di pa panahon, gamiton pa ka sa Ginoo, you can survive. Because God is powerful. Then, kita mga Kristohanon atong inunduman, no? Sometimes God allow us to have sickness to fulfill the will of God sa atong kinabuhi. Nung bago pa kong pastor, sige kong kasakit. 2015, abinanakog, namilit ako. Di kay ko katulog, di ko kaginhawa. Pero salamat sa Ginoo, I can manage it by the grace of God. No? Sige ko complain sa Ginoo, kaya di ko gusto nga magwali sa ubang church. Pero gibunalan ko sa Ginoo. Pero ang Ginoo, hinay-hinay siya, nagpasabot nako. Maybe you have sickness today, o gusto lang sa Dios nga musaad kaniya. Nga mga lagad kaniya. Lord, if you give me another years of my life, this is what I'm going to do. Usay nga akong usawa, iya kong remind, nagsaan na ba kas Ginoo? Kay maigsoon ko sa Ginoo, blessing kayo ni nga natay church ingon ani. Ang ubang church, grabe kainit, murag gisulod ka sa hunduhan. Wa pa ko kawali, bligo na sa singot. Unya layo pa kaayo. Unya grabe gyud. Abi nga kanang kanang kuan ba utong nimo. But because of the word of God, we need to preach the word of God. We need to obey God. And ka Lord, imo ra kong buhion Ginoo. I promise you that I will serve you more. So we don't believe in faith healer. But I believe in faith healing. Kita mo ito nga, doon ay tao nga magsigig pangayo. Wala ka ako, dadaan ninyo ang inyong mga buta, ang inyong mga kiang, kung saan nila, kay akong ayon. No, we don't believe that. We believe that every believers, our faith, ayuhon ta sa Ginoo, kung muduol ta sa Ginoo. Amen? Dili na ta kinahanglan pa mo adto pag-adapita kay ayuhon ka sa Ginoo. We are all Christian. We have Jesus in our heart. Dili ang tao ang moayo, kundi ang atong pagtuo sa Diyos makaayo. Usahay kita mga Kristohanon, magsakita, ampo kita sa Diyos, nga ayuhon ta. Pero kung maayo na ta, ang atong pasalamatan ang doktor. Sa maayo, maguto akong doktor. Salamatan na itong doktor, pero labaw sa tanan, ang Ginoo. Amen? Kung walay, kung walay, di na panalanginan sa Ginoo, bisag unsa pa na, di na kamaayo. Because God has power over diseases. Katapusan, Jesus Christ has power to bless us in Acts 3:26. And to you first, God having raised up His Son, is sent to bless you. He sent Him to bless you. He sent Jesus Christ to bless us. Dili ta ngay panalanginan kay makasasala ta. Apan maigsoon ko sa Ginoo, human nga naluwas ka. Human nga gidawat nimo si Jesus Christ. Nahimo kang anak sa Dios. Og ang Dios gusto siya mapanalanginan ta through the Lord Jesus Christ. Now si Jesus Christ doon na siya kagahom, mga mo-bless ka nato. Pero every blessing is conditional. Amen? Ang kaluwasan, gasa na. Wala kay gihimo niya na. Ang imo lang gibuhat, imo lang gidawat si Jesus Christ. Imo lang gisaligan si Christ. But blessing, ang panalangin,
dapat imo ng trabahoan. You need to obey. Musunod ka sa Ginoo. Now, if you are saved, and then naka sa simbahan, dapat musunod ka sa tubig sa bautismo. Amen? Because it is the first step of obeying God. Ikadua, God has the power to bless us when you obey God sa iyang kasuguan, including your tithes and your offering. Ang tithes and offering, sakto na ingon ni Pastor Lloyd, it's very dangerous teaching. Ano man ang mga tao, nagtuo sila ng warta ta. Now, ang atong offering, dili na sa pastor. Ang atong offering, ato nang gitago, ato nang gi-account. Ako, naghatag sa kong offering. No? O kung doon mo na atong gibayad sa atong mga panginahanglanon sa atong church, mo na atong gitukod og building. Now, the preaching of Jesus Christ is very clear. He's the Christ. He's the Savior. He's the way, the truth, and the life. Dili ka makaadto sa langit kung wala kay Kristo sa imong kasing-kasing. May akong pagampo nga dawaton nimo si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Kung imong isugilon ang maayong balita, it has power to convict the sinners. Sometimes when we underestimate the power of the Holy Spirit, share it. Tell to the people. And that man, that woman, bisag unsa sila ka makasasala, ang gahom sa Dios masinati nimo sa ilang kinabuhi. God will save them. We need to pray sa atong mga loved ones. Now, aduna siya gahom sa pag-bless ka nato. Sunda ang Diyos, alagara ang Diyos sa imong kinabuhi. Christian, if you want to be blessed by God, follow the Bible. Amen? Unaha ang Ginoo sa inyong kinabuhi. You need to work hard and be honest. And you need to obey God. Trust the Lord in your giving. O dili yung ka magmahay. Wala ko magmahay sa akong kinabuhing Kristohanon. Ganit sunod ko sa Diyos. Daghang mga Kristohanon, nagmahay sila. Ganong wala nila sunda ang Ginoo. Young people, just follow God. Just obey the Lord. Sunda ang Ginoo. Be holy. Na kung uyab pa mo, please be careful. Sunda ang Ginoo. Hulata sa adlaw sa inyong kaminion para ang Diyos magapanalangin sa imong tukuron nga panimalay. Amen? Aninog tapalihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pulong. Thank you, Lord, nga na ang imong pulong nagtudlo ka namo about understanding about the Lord Jesus Christ. Lord, salamat sa preaching ni Jesus Christ. It was very clear. Clear message nga kaluwasan, pinaagi lang kaniya. Lord, salamat sa power ni Jesus Christ, Lord. His power over demons, His power over diseases. Adun siya'y gahom Ginoo sa pagluwas kanamo. Kasiguruhan sa among kaluwasan na kaniya. Doon na siya gahom sa pag-bless sa matao sa kakristohanon nga musunod kaniya Ginoo. Lord, kung doon na may mga tao karon nga wa pa masave, ako nagpray nga di sila mabiya ning balay tigumanan nga nila nadawaton si Jesus Christ. Tana akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around while the piano will play very softly para sa mga bisita o dugay na ka nagsimba din o membro na ka sa church, but inside you, you know that you are not saved. Do you remember kanus agin mo gidawat si Jesus Christ? Do you remember nga imong pagdawat sa tinudanay yun? Or just profess but not actually you are saved? If God speaking into your heart that you are not saved, ika, Pastor, I want to be saved. Gusto ko makasiguro sa akong kaluwasan. Dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Ado na ba? Raise your right hand. Come on. Ayaw, Christian, ayaw paglingiling. Just bow your head and close your eyes. Ado na ba? Ado na ba?
Now, Christian, the message is very simple. Our God, the Lord Jesus Christ, anaan niya tanang kagahom. He has power to bless you. He has power to save your loved ones. All things you need to just come forward and ask God. That's the first thing. Let's come, Kristohanan. If you want something to the Lord, bibindu na kay gipangayo sa Ginoo. Lord, aduna ko'y pangayo ni mo, Ginoo. Jesus Christ is the power. Let's come. Come to the altar and speak to the Lord, and I will answer you. Open your mouth wide, and I will fill it. Come on. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong gugma sa matag usa. Salamat, Lord, you died on the cross to save us. Thank you, Lord, for the assurance of salvation. Thank you, God, sa mga Kristohano. They came forward. Lord, I pray you will bless them. Tabangi kami, Ginoo, to trust you. Lord, wala ko masayo doon sa ilang mga giyatubang na mga problema. Lord, I pray that you will bless them. Tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Balik mo sa inyong gilingkuran.